Peace be with you. I'm Brother Jack. Mark, I'm Fernan, and this is Usapang Tinapay. Magandang You araw know. mga tinapay. Yo! Let's go! Welcome back mga kapatid. Yes! Thank you sa muli pagsama niyo sa amin sa isa namang episode ng Usapang Tinapay. Tayo po ngayon ay nasa third Sunday of Easter. At ngayon naman, ang ating unang pagbasa ay bibigyan po ng refleksyon ng ating kapatid na si Gerald. Yes, so sa ating unang pagbasa mga brothers, mga kapatid, ay ito ay mula sa Gawa ng mga Apostol. So dito, ang nangangaral naman dito mga brothers, si Pedro. Uy. Dito si Pedro, grabe yung tapang niya eh. Imaginin mo sumigaw siya dito. Sa may verse ng verse 22, sabi niya, tumayo pa nga siya, yabang mga taga-Israelita, pakinggan nyo. No, dito, pinakita ni Simon Pedro yung tapang niya kasi nga, gusto niya talagang ipatunay sa mga tao, sa bayan mismo ng Israel, sa mga Israelita doon, na ito yung mga milagro, ito yung mga ginawa ni Jesus nung siya'y nabubuhay. No? Kasi sa totoo lang mga brothers, kung alam niyo yung kwento ni Pedro, siya yung tipo na hindi mo basta-basta mapapaniwala. Siya yung tipong to see is to believe talaga. No? So dahil nakita niya si Kristo, yung mga milagro, yung mga gawa ni Jesus nung nabubuhay pa siya at nakakasama pa nila, doon siya naniwala at yun yung pangpruweba na ako ang patunay na hindi basta-basta mapapaniwala ng basta haka-haka o kwento lang. At dahil nakita ko, paniwalaan nyo, nakasama ko to si Kristo nung panahon nabubuhay pa siya. Amen. Yung kami nagtatrabaho pa, nag-mission pa. Dito, yung si Pedro, mahiyaing, mahiyaing lalaki. Hindi siya basta-basta nakikisalamuha kasi nga siguro may baka inverter siya. Katulad ng sabi natin, inverter siya, no? Siguro mahiyain, parang hindi siya nga madali mapaniwala, kailangan muna na makita niya no bago siya sumunod or gawin yung kung ano yung gusto niya. Dito, naging matapang siya. Yabang, mga Israelita, makinig kayo. Ito yung sinasabi ni Jesus. Ako'y nakasama nila nung siya'y nabubuhay. Lahat ng mga himala na nakita ko, gusto ko ibahagi sa inyo. Yes. Kaya dapat kayo mga taga-Israelita, manampalataya kayo dahil siya ang sugo daw ng Diyos. Dito, ang galing lang ni Pedro kasi hindi siya natakot kasi pinaghahanap pa sila dito eh. No, syempre yung parang pag may naniwala ka sa mga gantong paniniwala, pwede ka maibig, pwede ka ikulong. Pero siya hindi eh. Hindi siya nagpadaig ng takot niya eh. Kaya maraming mga nanampalataya dito mga tao, lalo higit yung mga taga-Israel, mga Israelita na ito, na naniwala din sila sa sinasabi ni Pedro. Kasi naniwala nga na nakasama nga nila si Jesus nung siya nabubuhay eh. Kaya dito, ang pinakapunto ng ating unang pagbasa huwag tayong matakot magpahayag ng salita ng Diyos. Amen. Kaya tayo nandito. Panindigan mo kung ano yung pinaniniwalaan mo at kung ano yung totoo. Amen. Alam naman natin itong Bible na binabasa natin ay salita to ng Diyos. Yes. Siguro iba-iba yung mga script, iba-iba yung mga text ng mga Bibles natin. Pero yung nilalaman, yung pinakabuod niya, ando doon pa rin eh. Yun pa din. Yung pinakamensahe. No? Kaya kung alam mo kung anong pinaniniwalaan mo, naniwala ko talaga na si Kristo ang Diyos natin, siya yung ating sandalan pagka tayo may problema, huwag tayong matakot. Amen. Si Jesus ang pinaka-backer natin. Yes. Amen. Siya yung pinaka-big boss backer natin. Kung sa mga kumpanya, mga pinapasukan natin, may backer ako. Hindi ako pahubayaan ito, hindi ako lalaglag ito. Ito yung may-ari ng lahat. Malaki tong backer ko. Kaya ito, maniwala din tayo. Manindigan tayo, malakas ang backer natin. Kaya panindigan natin yung salita ng Diyos, kung ano yung tumimo, kung ano yung nag-reflect, nagbago sa atin, sa inyo mga kapatid, yun din yung ikalat nyo. Huwag kayong matakot. Amen. Ito nung ako'y masama pa, yung nasa kadiliman pa ako ng aking buhay, si Kristo ang nagbago sa akin, tulad ng ginawa ni Pedro bro, sa unang pagbasa. Kung nakakatawa lang dito, kasi di ba si Pedro yung notorious for denying Jesus Christ 3 times, di ba? 3 beses. Kasagsagan ng persecution ni Jesus Christ yun, di ba? Nung dinideny niya si
Jesus. Pero, di ba? Pero, sa binasa natin sa mga gawa, si Pedro yung pinakamasigasig. Tapos, kay Pedro din ipinamahala yung ating simbahan, di ba? Siya daw yung magiging bato. Kasi si Pedro, nakakita talaga siya ng salvation through Jesus Christ kasi pinatawad pa siya dun sa mga kasalanan ginawa niya. Kaya lalong tumapang si Pedro. Kumbaga, oo nga, natakot siya dati. Oo, dininay niya. Pero dahil kay Jesus Christ, dahil sa pagpapatawad ni Jesus, nagpanibagong ulit yung kanyang zeal. Parang dumoble pa kaysa dun sa dating nawala sa kanya. Tsaka ang parang nakakaingit yung mga apostol na sila mismo nakasama nila si Jesus Christ. No? Kasi Jesus times. Talagang parang tayo nag-uusap-usap, nakakausap niya, tapos na-experience nila. Sobrang saggaling siguro ng gano'n. Kitang-kita niya kung ano yung mga pagmamalaki mo talaga. Yung mga miracles na pinaggagawa ng ating Panginoon, no? Parang tayo dito sa MFC, no? Napaka-blessed natin kasi yung founder natin, no? Parang gano'n parang kasi si Tito Frank, no? Sa heaven na siya, sigurado. Tayo, napaka-blessed natin kasi na-experience natin na nakasama natin siya. Parang gano'n siguro yung pakiramdam ng mga apostol na proud. I'm very blessed kasi itong tao na to na nagturo sa akin para mas mapalapit sa ating Panginoon ay talagang nakasama ko. So, ganoon din yung pakiramdam ng mga disciples dati na yung mga experience na ayun sobrang yung pananampalataya, lumago, no? Marami tayong nahikayat na mapalapit muli sa Panginoon ay talagang na-experience natin, no? So, ayun, we're very blessed kasi ang Panginoon natin ay ating Panginoong Jesucristo na talagang nagtuturo sa atin para mas manalig. Amen. Naalala ko lang pati, sorry bro. Naalala ko nung mga bata tayo, naalala yung may palabas sa Superbook. Alam mo yun. Ang gano'n yun eh. Yung, may robot? Naalala ko lang kasi kaya hindi. Kasi nakakasama eh. Hindi ko matiis na hindi ko i-share. Kasi naalala ko nung bata ako. Ipiboot ko kaya yan. Hindi kasama nila si Jesus. Kasi nakakabalik sila sa nakaraan. Alam mo, ang naiisip ko nung bata ako, sabi ko, yung dalawang bida. Yung parang, parang may naiisip ako na hindi, sabi ko parang, hindi dapat ganito yung gawin nyo, di ba? Dapat iligtas nyo si Jesus. Natutuhan. Kasi para, mali pala yung kasi may plano na pala talaga sila. Hindi ka pwedeng sirain. Hindi ka pwedeng makialam. Kahit maganda yung intention mo, hindi mo pwedeng pakialaman. Kaya, naalala ko lang kaya. Natutuwa kasi ako. Favorite ko kaya yung bata. Gusto ko kasing pakialaman. You what? Nagre-react ka din. Nagre-react ako. Pero kung totoo yung gano'n, yung pwede kang bumalik sa nakaraan. Tapos sobrang... Baka lahat tayo nakabalik na sa nakaraan. At saka siguro bro, hindi siguro. Sigurado, lahat ng makakabalik, maniniwala na sila ng 100%. Kasi, isipin mo, first-hand experience yun. Kaya, priceless yung gano'n. Ngayon nga, nag-iiyakan tayo pag pag na-experience natin yung ginawa ng Panginoon. Lalo na pag nakita natin siya ng harap-harap. talaga. Yung mga napapanood lang natin last Holy Week, yung The Passion. Naiyak ka na tigkat. Pero may pagkakataon naman tayong ma-experience yun. Kailangan lang natin pumunta sa langit. Okay. So, may pagkakataon pa tayo mga kapatid. Nasa atin pa yung ticket. Wag lang natin pupunitin yung ticket. Mararanasan natin yung dinanas ng mga apostles. I-reserve mo. Amen. Amen. So yun mga brothers, natalakay na natin yung unang pagbasa. So dako tayo sa dalawang pagbasa na bibigyang pananaw ni Brother Mark. Okay, so yung ikalawang pagbasa naman natin ay mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro, no? So 1 Peter 1:17 to 21. So ano ba yung nakasulat dito, no? So sinasabi dito na ang ating Panginoon daw ay walang tinatangi. Sabihin, wala siyang pinipili, no? Kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, kahit makasalanan ka, kahit mabait ka, matanda, no? Kahit ano. So ibig sabihin, ang Panginoon natin, ano man yung tingin ng mundo halimbawa sa akin, ano man ang tingin ng mundo sa akin, hindi na yung tinitingnan. Ang importante sa kanya, ano ba yung tingin ko sa iyo, anak? Yun. Ano ba yung totoong ikaw?
ikaw ay anak ko. Yun ang importante. No? So, ano man yung mga kasalanan natin, ano man yung mga kapintasan natin, ang tanging pinaninindigan o pinangahawakan ng ating Panginoon ay yung kanyang iniisip tungkol sa atin, hindi yung iniisip ng mundo sa atin. No? So, Amen. napaka-importante nun kasi sa ganong wisdom ng ating Panginoon, kasi minsan tingin natin sa wala, makasalanan ako, wala akong pag-asa. Oo. Hindi na ako papansinin ng Panginoon kasi ilang beses ko na siyang binigo eh. Mm. Pero, ang totoo, kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, mahal ka ng ating Panginoon. Mahal tayo ng ating Panginoon. Amen. Despite all the, ayun, yung mga imperfection, yung mga kasalanan natin, no? Mahal niya tayo. No? So, napaka-importante nun kasi doon mag-iisip ka na laging may pag-asa. Laging may pagkakataon para muli ay alamin mo yung katotohanan tungkol sa sarili mo na ikaw ay mahal na anak ng ating Panginoon. No? So, sa binasa din natin, dito rin tinuro kung ano ba yung naging purpose ng pagkakapako ng ating Panginoon. No? So, wala pa tayong lahat, yung pagkakapakong yon ni Jesus Christ sa krus ay nakaplano na. No? So, alam na ng Ama yan at alam na ng ating Panginoon yan. No? So, ginawa niya yon para maligtas tayong lahat. Yes. No? So, yun, ganun tayo kahalaga sa ating Panginoon. No? Na kailangan niyang isugal, kailangan niyang ipapako sa krus, kailangan mamatay nung kanyang kaisa-isang anak para sa ating lahat. No? Doon mo marirealize na ganun ako ka-importante. Ganun tayo ka-importante na yung buhay ng anak ng Panginoon ang kailangang mawala para lang sa atin. Amen. Kasi di man pwedeng yung anak ko, bigyan kita ng ginto, o ligtas na yan. Hindi kasi gano'n ang hindi lang sa pera, sa ginto, sa pilak, tayo maliligtas. Hindi pwedeng yun ang magiging kapalit ng buhay natin. Ang naging kapalit ng ating buhay ay buhay din, kundi yung buhay ng ating Panginoon. Yes. At sa pangyayaring yun, doon yung mapapansin na sa pagkakapako sa krus ng ating Panginoon, doon mas tumatag ang ating pananampalataya. Kung hindi nangyari yun, kung walang pagkakapako sa krus, baka ganoon pa rin yung thinking natin. No? Gaya nung panahon ni Jesus Christ na mga takot, mga galit, walang tiwala sa ating Panginoon. So, dahil sa nangyaring yun, mas tumatag yung ating pananampalataya. Kasi nga, nakita natin yung suffering niya, nakita natin yung paghihirap niya para lang mailigtas tayong lahat. No? Kung napanood nyo nga yung 'di ba, yung Passion of the Christ, malamang marami sa atin nakapanood na nun. No? Maiiyak naman talaga, sobrang hirap ng binagdaanan. No, pero hindi makatao. oo. Grabe. Pero kung hindi 'yun nangyari, ayan, baka yung pananampalataya pa rin natin ngayon ay mahina, no? Ay patay. At baka nga hindi na tayo naniniwala ngayon kung hindi nangyari 'yun. So, Maaari. kasi nga yun yung dahilan kung bakit yung pananampalataya ay tuloy-tuloy hanggang ngayon at sa mga susunod pa. Na sobrang blessed natin kasi na-experience natin na magkaroon ng pananampalataya. Nalaman natin yung nangyari kay Jesus Christ at ngayon na-experience natin yung tayo kailangan manampalataya sa Kanya. Bago pa matapos yung oras, yung panahon. Oo. No, kasi ewan ko paano kung wala nang oras, no? Tapos hindi tayo nanampalataya. Ano kaya mangyayari sa atin? So, tayo, we should be grateful that we have this faith na ating pinanghahawakan sa ating Panginoon. Kaya mas tumatatag tayo kung ano man yung dumarating sa ating buhay, no? Kung ano man yung nangyayari sa atin. Siguro hindi ko rin sure pero kung wala yung pananampalataya, baka wala, nonsense, walang kulay, walang purpose yung ating buhay. No, siguro sige, marami lang tayong pera, ganyan.
Kaya lang, hindi kasi pera yung makakapagpasaya sa atin. Tama. Yung pananampalataya, yung pagmamahal ng ating Panginoon, yung ah, experience na ibinibigay sa atin ng Panginoon, kung saan nagkakaroon tayo ng ng mga yung pakiramdam na wow, parang Panginoon lang yung makakapagbigay dun sa'yo, wala nang iba. Amen. So, kailangan po nating ituloy ito, yung pagmamahal na to, yung pananampalatayang to na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Kristo. Nice. Tsaka nag-strike sa akin mga brothers. Yung sinabi nga dito sa sulat ni Pedro, yung iba yung pantubos na tulad daw ng pila. Yun. Di ba usually tayo pag nagsasanla tayo, pag hindi natin siya nabayaran, nagkakaroon siya ng interest. Oo. Di ba, nagsanla ka ng singsing, hindi mo nabayaran sa ganitong due date, nagkaka-interest siya, nagmamahal. Dito hindi walang kapalit yung ginawa ni Kristong, di ba tinubos niya kanyang tinubos tayo sa kasalanan, yung buhay niya yung kapalit, dugo. So dito walang kapalit Ang hinihingi lang ni Kristo, yung pananampalataya niyo, ipalalimin niyo, palaguin niyo. Tama. Oo. Amen. Kaya yun ang pinapakita nung sinasabi na pagtubos ni Kristo sa kasalanan, na yung pananampalataya, kailangan lang natin yun yung pamahalin natin, hindi yung interest, yung tubo. Amen. Ako naman, natuwa lang ako dito kasi, nung mga nakakaraang kasing mga readings natin, parang na-encounter natin yung about sa mga paggawa. Di ba, sinasabi nga, hindi mo pwedeng pagtrabahuhan yung salvation mo dahil yun ay biyaya ng Diyos sa'yo. No? Naibigay na yun. Oo. Pero ang essence noong mga gawa natin, bukod sa para buhayin yung pananampalataya natin, dito pala tayo natatandaan ng ating Panginoon. Dito niya tayo pinahahalagahan. Ibig sabihin, hindi man directly na pinagtatrabahuhan mo ang iyong salvation, tumatata ka naman sa ating Panginoon. Di ba? Sabihin, ato si Brother Mike, ang dami nitong mga talents na ibinibigay para sa akin. Ito si Brother J, lahat ng oras nito sa akin na inilalaan. Ibig sabihin, oo nga, hindi mo nga kayang pagtrabahuhan yung salvation. Kasi, ikayayabang mo yun kapag yun ay kaya mong pagtrabahuhan. Nakikilala ka naman ng Panginoon. So, kumbaga, yung magaya ng sinasabi mo kanina, bro, Jay, yung may backer ka. Di ba? Lalakas ka sa backer mo pag, di ba, yung nakita niyo yung performance mo, ay, okay tong, masipag to. Talagang, babakiran ko talaga to hanggang hawak sa... kita, ganyan. Oo, tama. Well, yun lang naman yung, parang tumatak sa nakakatawa. Tsaka yun doon pala sa unang sinabi ni Pedro na walang kinikilingan or pinipilian Diyos. Kahit sino ka pa. Walang kapintasan kung anong estado mo sa buhay. Inaalay ni Kristo yung buhay niya para sa iyo, para sa lahat nga yan. Kasi kung halimbawa, sige, dahil kay dito kay Bomart, may madaming pera. Sa kanya ko na lang iaalay ang aking buhay. Para sa inyo yung buhay ko Ikaw na bala sa akin kasi mayaman. Madami kang negosyo tsaka sana yumaman tayo. Kaya sinabi nga dito ni Pedro, walang pinipiling Panginoon kung ang estado mo sa buhay, makasalanan ka, hindi makasalanan, mayaman hindi, di ba? Para sa lahat yung kaligtasan nga natin. Amen. Amen. Praise God. Amen. So, okay na yung first reading natin, tsaka yung second reading. Amen. Ngayon naman, dumako tayo sa mabuting balita na bibigyan naman ng refleksyon ng ating kapatid na si Brother Fernando. Okay. So, yung ating gospel ay galing sa Lucas chapter 24 verses 13 to 35. So, mga kapatid, itong basahin natin sa mabuting balita. Inilalarawan nito yung paglalakbay ng dalawang alagad patungo ng Emmaus. So, yung mensahe ng gospel, ito ay eksaktong refleksyon ng lahat ng Kristiyano na naglalakbay dito sa mundo. Lahat tayo, pwede tayong makarelate sa paglalakbay ng dalawang alagad na yun from Jerusalem patungo ng Emmaus. So, bakit? Bakit kayo nasabi? Siyempre,
tulad nung dalawang alagad na naglalakbay papunta ng Emmaus, tayo po na mga Kristiyano, lahat po dumaan tayo sa pagsubok, Amen. dumaan tayo sa pagkabigo, kalungkutan, pagdududa, kawalan ng pag-asa. Kasi tulad ng mga apostol na naglalakbay na yun, nawalan sila ng pag-asa eh. Kasi namatay na si Jesus Christ. Nakita nila, pinako sa krus, namatay. Naakala nila siyang magliligtas sa Jerusalem. So, paano nga naman yun gagawin ni Jesus? Patay na siya. Kagaya rin natin, tayo mga kapatid, dumadating yung point na humihina yung pananampalataya natin sa Panginoon. Yes. Dahil tahimik ang Panginoon eh. Hindi siya nagsasalita, hindi siya nagpaparamdam. Akala natin, wala na tayong pag-asa. Kinalimutan niya na tayo, tinalikuran niya na tayo. Masyadong tayong nakafocus sa ating sakit na nararamdaman. So, kagaya ng dalawang apostol, nung nakasalubong nila si Jesus Christ, hindi nila nakilala. Kasi nga masyado silang nakafocus sa kalungkutan nila, sa problema nila, sa pinagdaraanan nila. Nakilala lang nila si Jesus Christ noong isinyer na ni Jesus sa kanila yung katuparan ng sinabi ni Moises, no? At nung naghati-hati sila ng tinapay. Doon nakilala nila yung Panginoon. So, tayo mga kapatid, ang kailangan nating gawin, habang dumadaan tayo sa pagsubok, habang dinaranas natin yung sakit, yung pait, yung kawalan ng pag-asa, huwag nating alisin yung tingin natin sa ating Panginoon. Yes. Kasi kasama natin siya habang pinagdadaanan natin yun. Hindi lang siya kumikibo. Kasi yun yung moment na dumadaan tayo sa pagdadalisay eh. Kailangan tanggalin yung mga impurities natin para maging dalisay tayo pagdating natin sa Kanya. Yes. Para maunawaan natin kung ano yung sinasabi niya, dahil litong-lito na tayo sa problemang dinadanas natin. Bumalik tayo sa scriptures. Basahin uli natin yung mga mabuting balita ng Panginoon. Para magkaroon uli tayo ng focus. Yes. At para makilala natin ang ating Panginoon, tanggapin natin yung banal na sakramento. Amen. Hindi po pwedeng mga kapatid na basa ka lang ng basa ng Bible. Tapos hindi ka naman tatanggap ng communion. Hindi rin naman pwede na kain ka lang ng kain ng communion, hindi mo naman inuunawa yung sinasabi ng ating Panginoon. Amen. Kailangan parehas mo silang gagawin. Yes. So wala ka ng time para magmukmok, para malungkot, para mawalan ng pag-asa. Kasi yung dalawang bagay na yun yung muling bubuhay sa pananampalataya mo. Amen. Muling bubuhay sa pagkatao mo. Yes. Kaya tinan nyo, di ba, after nilang matanggap yung pinaghati-hating tinapay ni Jesus Christ, na nauli yung kanilang zeal, yung kanilang pananampalataya. Bumalik sila sa Jerusalem at nasaksihan nila yung nagtipon-tipon na 11 alagad na nagpapatunay na muling nabuhay ang ating Panginoon. So mga kapatid, kapag tayo nagpadala sa problema, nagpadala tayo sa lungkot, sa takot, sa kawalan ng pag-asa, makakalimutan talaga natin si Lord. So ang susi, para hindi natin nga makalimutan, magbasa, makinig ng scriptures, at tumanggap ng Holy Communion. Yes. O saan ba parehas meron nun? Sa misa. Oo. Di ba? So, 2 in 1. ang kailangan lang natin gawin mga kapatid, magsimba at pakinggan yung mga binabasa sa simbahan. Hindi yung inaantay na lang natin na sasabihin na dumulog. Ano yun? Sama-sama tayong dumulog sa hapag ng Panginoon. Yun na lang yung hinihintay. Magsubo ng osya, uwian na. So, hindi po mga kapatid, ang misa po mga kapatid, hindi lang po siya basta ritual, no? Siya po ang buhay natin. No? Yes. Yung misa, kailangan po natin yan. It is our communion with God. Hindi lamang physically, kundi lalo tigit spiritually. Amen. Amen. Tsaka ang daming laman nung mabuting balita natin ngayon. Kasi kung babasahin natin yung mga verses na yun, 13 to 35,
bibigyan mo siya ng reflection eh. Katulad ko, may nakita ako na, ano, di ba, sabi nga daw dito, may dalawang lalaki naglalakad, nakasalubong si Jesus. Ano, bigla ko napaisip mga bro, na yung paglalakad na yon, 11 kilometro, nabanggit dito, medyo malayo, parang sa dami mong lalakarin na tatahakin sa buhay, mga problema, talagang di ka pababayaan ni Jesus. Sasamahan ka niya eh. Amen. O kahit gaano pa yan kalayo, kahirap, kalalim na problema, andiyan dyan si Jesus, talaga magpapakita at magpaparamdam sa'yo. Yes. Hindi mo makikita yan personal, pero by spiritual, kung talagang may faith ka kay Lord, magugulat ka na, maiiyak ka na lang na, ay, thank you Lord, salamat Jesus, andiyan pala kayo. Nadanas natin sa community. Oo, Di ba? kasi once na makaramdam tayo ng ganyan na talagang yung kikilabutan ka, mapapaluha ka, Yes. no, habang nagdadasal ka, naiiyak ka, di ba? So, ibig sabihin, katabi mo ang presensya ng Panginoon, yung Yan. Espiritu niya. Hindi man natin siya nakikita physical, pero by spiritual, makaramdaman natin siya. O ganun din ang naramdaman nung dalawa naglalakad. Kaya, di ba, nagpunta nga siya doon sa may 11 alagad at sinabi nga daw, talagang nagpakita daw sa kanila si Jesus sa kanila sa daan. So, sabi nga daw dito ni Simon Pedro, tunay nga talagang nagparamdam mo, nagpakita si Jesus sa lahat ng mga mga mahal niya sa buhay. Yun, kaya sobrang importante nung pananampalataya. Kasi kung wala tayo nun, hindi natin ma-experience kung gaano ba tayo kamahal ng ating Panginoon. Kung gaano ba siya kabuti sa ating buhay na kahit may problema tayo, kahit gaano pa yan kalala, basta tayo may pananampalataya, kayang-kaya nating magkaroon ng galak sa ating sarili. Tama. Maging masaya sa gitna ng hirap, no? Tayo na kahit wala tayong pera, yung ganun, na kahit wala tayo, na hindi natin nakukuha lahat ng gusto natin, pero yung galak, yung joy na naibibigay sa ating Panginoon ay wala tayong may pagpapalit. Amen. Amen. Yes, so ngayon naman, pakinggan natin yung connection ng ating tatlong binasa. No? Siyempre, yung first reading, second reading, at yung pinakahuli nating tinalakay na mabuting balita. So, Brother Fernan, ano ba yung connection ng tatlong binasa? Yung connection ng tatlo, lahat sila may kaugnayan sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Amen. So, una, no, makikita natin yung katuparan ng pangako ng ating Diyos. So, noong muling nabuhay si Jesus Christ, naganap na yung pangako ng ating Panginoon. Na siya ay magpapadala ng isang dakilang manunubos at ililigtas tayo sa kamatayan. Yun namang second reading, ano ba yung kahalagahan ng pagtubos na yun? Kasi nung una, pinakita nga yung katuparan, pangalawa naman sa second reading, ano yung kahalagahan nun? Well, ang kahalagahan nun, mga kapatid, naging kalugod-lugod or katanggap-tanggap sa ating Ama yung ginawang pagsasakripisyo ni Jesus, kaya nailigtas tayo mula sa kamatayan. Kasi si Jesus Christ talagang by the number, sinunod niya kung ano yung eksaktong plano. Hindi siya nag-divert, no? Hindi siya nagmarunong sa ating Panginoon. Kahit na siya ay katulad din ng Ama na Diyos, hindi siya nakialam sa plano ng Ama. Napapadasal siya na kung maaari alisin sa kanya itong paghihirap. Pero sinunod pa rin niya, di ba? Hindi siya nagdunong-dunungan, hindi siya nakialam, no? Napakahalaga nun kasi naging katanggap-tanggap yung sakripisyo ng ating Panginoon. Kaya nagkaroon ng bisa yung kanyang pag-aalay ng buhay. Amen. At syempre, yung personal na pagkakakilala natin sa muling nabuhay. Amen. So, paano naman ngayon natin muling makikilala yung ating Panginoon? Yun naman yung nilalaman ng ating mabuting balita. Sabi nga, magbasa ng scriptures, kumain ng tinapay ng buhay. So, yung tatlo na yun, mga kapatid, yun yung nagbibigay halaga sa pananampalataya nating mga Kristiyano, lalong-lalo na tayong mga Katoliko. Yes. Di ba? Kasi kailangan alam natin na si Jesus Christ ay katuparan ng pangako ng Panginoon. Alam natin kung ano yung kahalagahan ng ginawa niya at kung paano natin siya muling makikilala. Kasi lahat tayo tumalikod sa Panginoon at sa certain point ng buhay natin,
tinalikuran natin siya. Mm. Naging stranger si Jesus Christ sa atin. So ano yung kailangan natin gawin para muli natin siyang makilala ngayong siya'y muling nabuhay na. So, ayun mga kapatid, napaka simple nung mensahe pero napaka-importante na dapat natin laging baon-baon sa puso't isipan natin. Amen. Amen. Yan. Okay mga kapatid, no? Amen. Ngayon na napakinggan na natin at naunawaan kung ano yung mensahe ng mga Yes. binasa natin. Siyempre, kailangan naman i-apply natin to sa mga buhay natin. Yes, tama po. So, Brother Jake, Mm. paano mo ngayon i-apply sa buhay mo yung mga natutunan natin? O bro, nabanggit ni Bro Mark nung nakaraang linggo yung pagsama sa mga community. O, nabanggit kanina Sabi- ni Bro Mark sa ating community na Missionary Families of Christ. Tulad natin, di ba sa simula tayo ay nahihiya. Maraming mga first impressions, no? May maraming tayong naisip na kakaiba. Siyempre, di natin alam ang ginagawa. Minsan nahihiya, natatakot tayo. No? So, kung ano man yung mga natutunan natin sa mga teachings, sa mga talks, sharing, mga inspiration naman nag-share, for sure naman, na-adapt natin yun. Oo. Hindi man siya yung totally buo, yung mga na ano natin, napapakinggan, for sure naman, may napupulutan tayong aral. Or ibig sabihin, yung mga nag-i-strike sa yung salita. No, yung mga learnings, no. So, syempre, habang tayo ay tumatagal, miski sa simbahan, hindi lang ako nakafocus sa community, pati sa simbahan, di ba, no, pag may natutunan tayo sa mga humilya ng ating mga pari, dapat i-share din natin, no. Pwede din tayo magbigay ng buhay dun sa mga nangangailangan ng buhay talaga. Ibig ko sabihin, yung mga nawawala ng pag-asa. Amen. So tayo magiging daluyan lang ng buhay para dun sa may isang buhay. Katulad ni Pedro, 'di ba 3 beses niya tinanggi, no? Kasi nga natatakot si Pedro na malaman na ay tropa ko 'yan si Jesus. Ay hindi ko 'yan tropa pala. Kaya tinanggi niya ng 3 beses. Kasi nga takot siya. Pero nung panahon na siya ay nangangaral na, 'di ba? Ang lakas ng loob niya. Talagang ipinagmamalaki niya, hindi siya natatakot kung ano man yung gawin sa kanya. No? So dapat maging ganun din tayo na kung ano man yung natututunan natin, no? Dapat i-apply natin to personal sa buhay din natin. Kung sinasabi ng mga katuruan sa community natin, sa mga natututunan natin sa simbahan kada nagsisimba tayo, dapat i-apply natin, wag lang yung puros absorb lang ng absorb. Yes. So, ibig sabihin, once na process ko lang din once na may tinuro sa'yo yung teacher, siyempre, ang teacher magpapagawa yan ng isang activity, gagawin din ng mga estudyante yung activity na yun. Ganun din dapat tayo. Kung ano yung natutunan natin, gawin natin siya in action. Amen. So, kung ano yung natutunan natin, nababasa natin sa Biblia, i-share din natin sa iba. Kasi tayo sa pagkakaintindi natin sa salita ng Diyos, iba-iba tayo ng reflection. Wala naman talagang mali sa bibigyan mo ng pananaw kung ano yung napulot mo sa salita ng Diyos. May kanya-kanya tayong pananaw or interpretasyon sa binasa din natin. Amen. No? Parang katulad ng tinapay nga yan, nabanggit ko na nga yan, iba-iba yung panlasa natin. Kung ako ang panlasa ko sa tinapay ay maalat, kung Mark matamis, tapos ay naman matigas. Iba-iba yung panlasa natin. Ganun din ang salita ng Diyos. So kung i-share mo din sa isa-iba. Wala namang mali talaga na sa Bible At least nagawa mo yung gusto na ipagawa sa iyo ng Diyos. Maging matapang tayo sa mga lalo sa mga bagay na ganito. Kasi makabuhay laban sa makabundo. Saan ka ba makikinig? Sa salita ba ng mundo? O sa salita ba ng gumawa ng mundo? Amen. So doon tayo sa may gumawa ng mundo. Yung naggawa ng buhay. Ang mundo naman wala namang binigay yan, kundi mga luho lang yan Hindi naman siya nagbibigay buhay. Doon tayo sa nagbibigay buhay. Doon tayo sa nagbibigay pag-asa. Yung mga nagbibigay pag-asa, yan ang magbibigay ng malalim na pananampalataya sa ating lahat. Amen. Kaya tayo, manindigan tayo. Katulad namin mga brothers, talaga nanindigan kami na ipahayag.
wala man nanonood, no? Ilan lang yung mga nag-share, no? Pero nanindigan kami, walang mali sa ginagawa namin. Miski walang manood, at least na-spread namin yung salita ng Diyos. Amen. No, hindi lang para sa amin, hindi lang sa tuwing nagba-Bible study kami, kung tawagin sa amin LBS, Liturgical Bible Study. Hindi lang doon. Any kind of platform. Kung mapa-Facebook man yan, mapa-YouTube man yan, okay lang, miski walang manood. At least, ang Diyos na ang gagawa ng paraan. At least nagawa namin, naming tatlo, mga brothers nyo, yung part namin, yung trabaho na inata sa amin ng ating Panginoon. No? Amen. Ang Diyos ang bahala na, sige, sa ngayon wala pa yan. Oo. Pero, alam ko na ako'y naniniwala, mga brothers, Bo, Mark, Bo, Perna, na talagang, ano yan, ma'am, kakalat yan. Oo. Amen. Imposible naman na hindi kumalat ang salita ng Diyos. Yung mga binabahagi, yung mga sharings din natin. So, hindi kami nag-aay sa sa kung ano man makukuha namin. Hindi ho. Hindi, kaya andito pa din kami, linggo kaming mga brothers na magpapahayag ng mensahe ng ating Panginoon, kung ano man yung mga wisdom na sinabi sa amin ng ating Panginoon, at kung ano yung leading ng Holy Spirit na pinapagawa sa amin ng ating Panginoon. Yun lang sa akin, mga brothers. Good. So yun, Brother Mark, para sa iyo, bro, so paano mo naman din siya ma-apply? Okay, so mahal na mahal tayo ng ating Panginoon, Yes. no? Kasi talagang Praise God. binigay niya yung buhay ng kanyang anak para Mhm. tayo maligtas. So, tayong naligtas, syempre, mahalin din natin yung ating sarili. Amen. Sayang naman yung pagkakaligtas sa atin kung tayo hindi natin aalagaan yung ating sarili. Niligtas nga tayo tapos papabayaan natin yung pagkakaligtas sa atin. Yes. So, kailangan nating ayusin yung buhay natin. No? Kailangan nating isipin na yung mga ginagawa ba natin ay kalugod-lugod sa Diyos? No? Kung tama ba yung ginagawa natin? No? Kung nakakatulong ba talaga yung mga ginagawa natin para sa gawain ng ating Panginoon? No? So, alagaan natin ang ating sarili para magawa natin kung ano ba yung pwedeng ipagawa o gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Kasi Amen. kung hahayaan lang natin ang ating sarili, na minsan, siyempre, nagkakasakit tayo, no, napapagod tayo, paano pag nangyari yun? No? Paano natin gagawin yung mga gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon? Siyempre, kasama na dyan yung mga bisyo, no, yung pag-iwas sa kasalanan, no, yung mga masasamang gawain, kasama na rin yun sa pag-aalaga sa ating sarili. No, so, napaka-importante bilang mahal ng Panginoon na mahalin din natin ang ating sarili. At sabi nga ni Brother Gerald, yung pananampalataya, nonsense yan kung walang gawa. No? So, faith without work is dead. So, kailangan hindi lang tayo simba ng simba, dasal ng dasal, basa ng Bible. Kailangan nakikita rin ng ibang tao yung kabutihan sa atin. Amen. Na kailangan makita nila kasi nga nananampalataya tayo. Magtaka tayo pag merong mga taong naiinis sa atin. No, may mga taong nababad trip sa atin. Kasi malamang may iba silang nakikita. No, kasi siguro normal naman to, pero napansin ko din no, bakit pag sinasabing yung mga simba ng simba, bakit sinasabi lagi simba sa mga ugali? No, may mga ganun, no. Kailangan po patunayan natin na yung ating pagsisimba ay may kapararakan, no? May pinatutunguhan, may magandang naitutulot sa atin. So, kailangan nating ipakita na yung pagsisimba natin, yung pagdarasal natin, yung pagbabasa natin ng Bible, pag-aaral natin ng ating salita, ay may resultang maganda na nangyayari sa ating buhay. No? So, yun, tsaka yung kasi pinakilala sa atin yung pananampalataya, di ba? Kaya tayo lumakas yung pananampalataya natin kasi nangyari yung pagkakapako sa krus. No? So tayo, alagaan natin yung pananampalataya niyo. So, minsan nga nagkakaroon ng spiritual dryness, nanghihina tayo, pero dapat nagawa tayo ng way para paano ba natin yan mas palalakasin pa. No? Kasi ganoon talaga yung buhay. Minsan,
manghihina ka talaga. Minsan, parang hindi mo alam gagawin mo. Sobrang dami ng problema. Pero kailangan marunong tayong, kailangan we remind ourselves lagi na lahat ng ito ay pinagdadaanan lang at ang ating Panginoon laging naandyan para tayo ay samahan, tulungan Yes. sa ating pinagdadaanan. At kailangan yung pananampalatayang yun umusbong sa atin, lalong-lalo na sa gitna ng mga problema na kailangan pag may pinagdadaanan tayo, kita pa rin ng ibang tao ng ating Panginoon na tayo ay hindi nawawala ng pag-asa. Amen. Kasi nangyayari sa atin yun, parang, grabe, dami kong utang, dami kong kailangan gawin. Aray ko. Hindi ko alam ano mong gagawin ko. So, yun, turuan natin ang ating sarili na sa kahit ano pa nangyayari sa buhay natin, dapat nakikita sa atin yung galak, yung joy na nagmumula sa ating Panginoon na alam naman natin na lahat ng ating pinagdadaanan lang at yung mga pangyayaring ito sa buhay natin ay kayang-kaya lagpasan kasi wala namang ibibigay ang ating Panginoon na hindi natin kaya. Amen. Amen. So yun, tama nga ng po, Mark, no? Yung joy, Yes. yung galak. Eh, nakuha mo na yung joy. Plural yung sa akin, Joyce. So, joy. Nakuha mo na si Joy. Oh, nakapag-sip-sip pa. Hello, Joyce. Love you, Mami. Okay, so Brother Fernan, paano natin ma-apply naman yung ating itong binasa para sa'yo? Ako naman, dahil halos lahat na ipaliwanag na natin, lahat nabigyan na natin ng pananaw dito sa mga usapan natin kanina. No? Ngayon naman mga kapatid, yung nakikita ko na lang siguro isang area na kailangan nating bigyan ng application is paano tayo magpapatuloy kapag tahimik ang Diyos. So, paano ba mag-move forward? Paano ba ituloy ang buhay kapag hindi ka kinakausap ni Lord? Yung nakatahimik lang siya. Parang No? wala siya. Oo, yung hindi siya nagpaparamdam, wala siyang pinapakita ng mga signs, no? Hindi ka nai-inspire pag gising mo, mga ganyan. Ang kailangan lang gawin mga kapatid, syempre unang-una, no? Magtiwala. Amen. Na tayo dumadaan, kasalukuyang dumadaan sa pagsubok. Kaya tahimik ang ating Panginoon. Ang gusto niya, madalisay ka, manampalataya ka, nang hindi niya ibinibigay yung sagot. Kailangan mga kapatid, tayo yung makadiscover ng sagot na hinahanap ng ating Panginoon. Amen. Kailangan mag-yes tayo sa Kanya nang hindi siya nakikialam. Kailangan manampalataya tayo sa Kanya nang hindi niya pinipilit. Kailangan mahalin natin siya ng kusang loob. Bakit? No? Kasi, Diyos po siya. Mga kapatid, Diyos po siya. Kagaya po ng paulit-ulit namin nababanggit dati, ang tanging pagmamahal at pananampalataya at respeto na karapat-dapat mong ibigay sa Panginoon ay kusang loob. Amen. Kaya nga po hindi niya tayo ginawang robot, kaya niya po tayo binigyan ng free will dahil kailangan po kusa natin yung ibibigay sa Kanya. Dahil siya po, kusang loob niyang inialay yung sarili niya para sa atin. Hindi po siya napilitan. Alam niya na po lahat ng mangyayari, ipinagpatuloy niya pa rin. Amen. Alam niyang kailangan mamatay ni Jesus Christ sa krus para sa atin, ipinagpatuloy niya pa rin. Kasi mahal na mahal niya tayo. So tayo, kung hindi man tayo kinakausap ni Lord ngayon, hindi man siya nagpaparamdam sa atin, para na bang wala na tayong pag-asang nakikita, magtiwala pa rin tayo. Kasi ano pa ba nga yung hindi ibibigay ni Lord? Ibinigay niya na nga yung ultimate sacrifice, perfect sacrifice. Kapalit na mga buhay nating walang katuturan. Yung buhay na perpekto, dugong banal, yun yung kapalit. 'Di ba? Para sa akin, para kay Mark, para kay Je, ano ba yung buhay namin? Wala, hindi nga pwedeng ikumpara to sa buhay ng ating Panginoon. Pero kusang loob niya pa rin ibinigay sa atin. Tayo na dumadaan sa pagsubok.
kahit nga ikamatay natin yung pagsubok na yan eh. Mm-mm. As long as naniniwala tayo kay Lord, as long as tinatanggap natin, doon din naman ang suot natin sa huli. Mabubuhay ka ba ng walang katapusan? Lahat mamamatay. Mm-mm. So kung ang ikinakatakot, baka mamatay tayo habang pinagdadaanan natin to. Ganun din naman yun eh. Di ba? O, sa problema, iniisip natin parang mababaliw ka na. Mm-mm. Hindi mo na alam yung gagawin mo. Kasi nakakalimutan mong merong magaling, merong makapangyarihan na kaya kang tulungan. Yes. So, magtiwala ka lang. So, yun lang mga kapatid ang kailangan nating gawin. Habang nandito pa tayo sa madilim na tunnel na tinatahak natin, hindi pa natin makita yung liwanag. Mm. Dirt pa. Pero magtiwala tayo na sa dulo ng tunnel, nandun yung liwanag. Mm-mm. Sa ngayon, hindi pa lang natin makita kasi mahaba, 11 kilometers nga. Eh. Oo. So, kaya hindi natin siya Malayo. makita. Oo, yung tunnel, liko-liko pa. So, hindi pa natin makikita. Yung tanaw agad yun. Oo. Pero, mga kapatid, pag na-reach na natin yun, yung liwanag na yun, iyon na yung umpisa ng panibagong buhay Amen. sa liwanag ng ating Panginoon. Mm. Nasa sa atin yan, mga kapatid. Yung dinadaanan nating madilim na landas, pwedeng, at this moment, pwede na natin kagad putulin. Mm-mm. Makakalabas agad tayo ron. Piliin lang natin na isuko sa Panginoon. Mm. Pero hanggat tayo ay nagpupumilit na masunod yung gusto natin, Yes. hindi tayo makakalabas dun sa kuweba na yun, sa dilim na yun. Kasi mga pakailamero tayo. No? Magtiwala tayo sa Kanya. Huwag tayong nagmamaru. No? Marunong. Hindi tayo, yung dunong natin, hindi pwedeng ikumpara sa dunong ng Panginoon. Ang kailangan lang mga kapatid, magtiwala. Yes. Amen. Praise God. Okay, maraming Yeah. salamat mga Amen. kapatid. Thank you, bro. Thank you. Praise God. Yes, thank you mga kapatid. Again, sa pagsama niyo sa amin sa Mhm. isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Mm. Mga kapatid, kung nagustuhan niyo po yung kwentuhan namin, kung may napulot po kayong aral, please like, share, subscribe. Sa ganun, matulungan niyo kami na may karat yung mabuti. Yun, mga kapatid, meron po dyan comment section sa baba. Kaya mag-leave po kayo ng message dyan kung ano yung gusto nyo sabihin, kung ano Yes. naman din yung napulutan yung aral sa aming tatlo ng mga brothers ko. Saka kung ano din yung mensahe sa inyo ng Panginoon. Or even mga shoutouts, mga Yeah. pabate. Ayan, i-ano po namin yan. I-shoutout din po Ay, namin. nga pala bro, shoutout sa Sino? mga firefighters ng Uy! Materes. No? Oo. Salamat sa inyo dahil napakabilis ng respond nyo dun sa Galing. Thank you po, thank you. Tapos ayun nga mga kapatid, so nalalapit na po yung Christian Life Seminar. So nakakapaskil po dyan yung invitation sa April 25. Ngayong Abril, so mga 2 weeks na lang. Ayan, so nalalapit na. So sa lahat ng mga young couples na katulad po namin, isama po kayo, libre po ito. So isang magandang seminar po ito para mas makilala nyo pa si Kristo. So para mas mapaintig pa yung yung pagsasama mag-asawa, sa mga pamilya nyo. So pwede kayong ibakante yung araw nyo na yun, April 25. Sasama po kayo sa aming Christian Life Seminar. Amen. 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 Pali Mark. Okay, so magpa-plug na rin ako. Mm. Magpa-plug ko yung aming Eloise Bubbles. Yun! Yun! So, Eloise Bubbles is Order watching nyo naman and ako dyan. hand soap with mga Bango. products po yan. No? So, pag nag-purchase po kayo nito, makakatulong po kayo para po sa therapy ng aking anak. Amen. So, Bili na kayo, order Bili kayo. Yes, message na po dyan sa Facebook. PM nyo po si Mark Masikap. Ako po yun. So, Mark. Okay, so napakaganda ng ating sessions. Praise No? God. Maging matapang tayo para sa pagkakalat ng salita ng Diyos. No? Amen. Ang mabuting balita. No? So, yung pananampalatayang itinuro sa atin, paluguin natin. Amen. Ano? Kasi yun yung iniwan, binigay sa atin ng ating Panginoon. No? Kailangan natin itong alagaan at mas palaguin pa. At syempre, yung tiwala na kahit tahimik, na minsan parang ang layo ng ating Panginoon, kailangan mas kumapit tayo sa Kanya. Amen. At mas maniwala po tayo Amen. sa Kanya. So next week, syempre, may iba pang lessons ulit, iba pang
matututunan. At we're very excited po na i-share ulit sa inyo kung naman yung mga reflection po natin. So, Yes. kita-kita po tayo next week. At syempre po, lagi natin tatandaan, Ng tao, hindi lamang sa tinapay na bubuhay. kundi Sa bawat salita ng Diyos. Bye!